Noong panahong iyon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus, sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsasabing siya si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman siya'y si Elias, siya'y propeta, katulad ng mga propeta noong una. Anang iba pa. Sinabi naman ni Herodes nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas, ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodes at nagsayaw. Labis na nasyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." At isinumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, "Ano ang hihilingin ko?" "Ang ulo ni Juan Bautista," sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din, sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista," sabi niya. "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." Astang Diyos si Herodes nang bitiwan niya ang mga salitang ito. Inakala niyang makapangyayari ang kanyang mga salita at nasa kanyang mga kamay ang kontrol kung paano dadaloy ang buhay ng mga tao sa kanyang paligid. Wala naman talagang tao ang makapagdidikta kung ano ang kahihinatnan ng lahat. Maaaring makontrol niya ang ilang bagay pero hindi ang daloy ng kasaysayan. Maaaring napapugutan niya ng ulo si Juan Bautista pero nahayag din ang kanyang kahinaan at kawalan niya ng kontrol. Hindi bukal sa loob ni Herodes ang kanyang desisyon na manipula siya dahil sa kanyang kahinaan.